Once again, kumusta? Higala, igsoon, grasya, kaluoy, bendisyon sa atong langit ng amahan sa gyapon manaak na itong tanan. O welcome sa another day of Bible study. Dinhi sa tulumanuntang the Sovereign Grace Hour. Kauban nining inyong higala, Andres sa atong junior. Sulod sabi gala kita sa pipila ka mga gutlo sa pagsusi, pagtuon sa pulong sa Ginoo. Nawadlaw karon nga igsisimba, so it is expected no nga moatutas to ang mga tigumanan aron pagsimba sa Dios diha sa espiritu ug sa kamatuoran gani akong panghinaot nga karong adlaw ang Ginoo mahimot nga magapanalangin sa ato nga pagsimba. Atong gihangyo sa makausap pa si Pastor Julito Bagi atong gihangyo nga mo'y mo adto sa Labon. Pastor Bagi kung pwede no sa Labon. Unya si Brother Lino Sab, salamat sa Ginoo nga siya gihapoy makaadto dito sa Sagayin alang sa panimbahon dito Sunday School ug worship service. And then sa hapon Brother Lino sa Tago Mission. Then Brother Mario Abrantes diha gyapon sa Mawab mission nato. Then atong ipas pagampo no nga ang atong missionaries Mawab maka baton og luna. And then usab atong mapaminawan unyang hapon sab si Pastor Romeo Luwad first Sunday man ron sa matagbuan siya ang atong gihangyo nga mo'y mo adto. Kumusta, Brother Romel Mara? Kumusta si Susan Bradmel? Nga ka-recover siya. And then, usab, atong iampo ang atong mga buluhaton karong bulan na Agosto, nga diin karong pizza 15 ning bulan sa Agosto, mga igsoon do atong training din sa Boso, Matis City. No, sa atong mission din ha. And then, pinusab sa pagampo ang biyahe na ni Malo. Kung kung na yung ginapahibalo ni, sa mga taga-Bohol, natay seminar din ni sa Talibon, sa Biraca Beach Resort. Tambong mo, libre ni siya, ni bayad niya na pati panghatag ng mga basahon. Usab ang Thanksgiving sa itong mission sa Lapu-Lapu. Pastor Roy, musta mo diha, kita-kita tanyo ha, karong bulan na. And then si Pastor Nasaradi ay advance nga nag-invitar ka na to sa ato makaisunod sa Del Norte o sa Davao City. Bisa pa sa mga taga Davao del Sur. Tayo magkalugar mo o taga Davao Occidental sa Malabog no? Sa church ni Pastor Nasara ilahang Thanksgiving anang adlaw. Sige, yung hapon na tayo meeting, no? The church meeting na to alas 3. Then by 5 in the evening, afternoon, sugod sa to ang panimbahon kay pagka alas 6. Karong alas 6 gabi, ang atong Lord's Supper. Sige, atong lason si Ginoo sa pagampo ang tanatang gibuhaton. Basta na lang ha sa atong mga kaisunan ng mga magbubuhat. Ginoo mag-bless sa atong mga pagsimba karong adlaw. Diya sa yung mga lugar kung na mga Sovereign Grace, Landmark, Baptist Churches and Missions, tambong kamo sa ipatagayon nga pagsimba karong adlaw. Okay, mag-preta atong panugyan sa Ginoo ang tanantang mga gimbuhaton. Let us pray. Our Father in heaven, once again, Lord, niya kami gadool sa imong mahal nga presensya. Gapasalamat, Lord, nga karong adlaw makasimba na sab kami kanimo og ang amo sab nga mga missions, Lord, maghimo sab sa ilang mga pagsimba panghinaot nga imo kining panalanginan. Bless matagusa bisan pagani Lord ang among pagpaminaw karon sa mensahe sa ibang pulong gikan ni Attorney Lemuel. And so Father, among gicommit kanimo ang tanan. Bless this radio program. In Jesus name we pray. Amen and amen. Minasa tamay ning usa ka pinasay nga awit and then atong ipadayon ang pagtuon pag-isgot sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo ini nga kabuntagon mga kaigsunan sa iyang mga kaayo nga ni kanato. Di ta malimot ining adlaw sa pagsimba nga na sa Ginoo. Tungod kay adlaw karon sa tuong pagsimba diya sa Ginoo matag semana. Kay mga kaigsunan
timbayan ako ang mga kaigsunan nga kutob sa Maminaw. Nining ato ang programa karon. Shout out sa tanan, good morning and may God bless us all. Okay, alang sa pagpadayon mga kaigsunan, akong ihatag ang panahon diha kang sa first portion, no, kang brother Attorney Lemuel Atop. Sige, karon mga igsuon adto ta sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa ato ang meditation. Abrihi inyohang mga Bibles dira sa Proverbs chapter 18 verse 8. So ato ning gi verse by verse kaning atong pagtuon sa chapter 18 sa Proverbs, and karon na nata sa verse 8. Akong basahon ang Cebuano version. Proverbs chapter 18 verse 8, ang mga pulong sa usa ka witwitan maingon sa usa ka malalim nga mga hungit nga kalanon, ug sila mga naog ngadto sa kinahiladmang mga dapit. Sa English version ingon diri, the words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly. Una, ang ingon diri, the words of a talebearer are as wounds. Ang talebearer diri, or diri sa pinadayag version, sa Cebuano version, kaning witwitan, o in other words, chismoso or chismosa, is of course someone nga naga-spread og chismis, nagadala og nagadala og mga balita nga dili tinuod, o kung tinuod man makadaot sa laing tao. No, ang kaning gossip, it is expressed either secretly or deceitfully. Now, ang Biblia nag-ingon diri nga ang iya daw mga pulong, kaning pulong sa usa ka witwitan o chismoso, they are wounds. Nganong they wound, nganong makasamad man sila. No, ato makitaan manggod dira sa pag chismis, ang tao nga ginahisgutan, no, ang iyahang reputation kay maoy gina-atake, ginadaot. Now, sa tao nga nagapaminaw sa chismis, ang iyahang mindset, iyahang affection, or iyang pagbati sa katong tao nga gina-chismis, ma-poison, mausab, no, kay makadungog man siya og dili maayo nga balita, o nganong makasamad man ang pulong sa talebearer or katong chismis, kay siya mismo ang tig-chismis nakasala batok sa Ginoo. He sins against God, and of course he is judged by it. Maunang this wound or these wounds cut deep, lalom ang mahimong samad sa kaning ginabuhat sa usa ka talebearer. Unlike sa physical wounds nga eventually mag-heal siya as time passes by, ang words nga samad, no, they can leave long-lasting damages, not just on reputation but also on relationships. Mo nang itong ginabalik-balik diri sa ato ang pila na ka ato ang pagtuon sa Proverbs, nga we must be very careful sa ato ang mga pulong. And then ingon diri, and they go down into the innermost parts of the belly. Pasabot niini nga ang chismis, ang gossip, it doesn't just
stop at the ears. Dili lang siya dira taman sa dalunggan, kundili musulod gayud dira sa kasing-kasing. It sinks deep into the soul. Susama sa kanang lami nga pagkaon, punlo nimo immediately, not knowing dili ito makaayo sa lawas, then it can destroy or poison you. Susama pud na sa usa ka tao nga gapaminaw sa usa ka chismis, and iya dayong dawaton unsa iyahang nadunggan, it becomes poison to him, sa iya nga nagapaminaw sa chismis, as well as sa nagabuhat sa chismis o katong nagasturya, labaw na sa tanan ang ilahang isgutan. Ang ubang tao, they may act as if they are concerned or gusto lang sila mag-share, but secretly nagakalipay sila dira sa failure sa laing tao mo nang gusto nila i-share. Worst ani mga igsoon nga katong nagapaminaw, they are often quick to believe sa unsa lang nadunggan. Mawala diri ang the concept of due process. Lately, very common ang word nga due process of law, nga mo na ang reason nga nung gideclare sa Supreme Court nga unconstitutional ang nahitabong process sa impeachment ni Vice President Inday Sara. Anang Supreme Court nga walay due process, wala gihatagag higayon nga depensa mag-justify mo rason si Inday Sara motong gihimong unconstitutional. Susama pud niini mga igsuon ang chismis nga dawaton easily sa usa nga nagapaminaw. Wala niya gihatagag higayon ang tao nga ginahisgutan nga mo-air sa iyahang side. Kung sa tuang balaod, once, for example, once mag-file ka og criminal case sa usa ka tao, dili man na automatic nga prisuhon dayon na siya. Ang ato ang balaod nagaingon nga hatagan og higayon katong giakusar nga mutubag. Sendan na siya og summon gikan sa fiskal nga naay aligasyon nga saka bato kanimo. Tagan ti ka og 30 days nga mo file sa imong counter affidavit. Kani mga igsoon wala pa ni sa korte ha, na pa ni sa fiskal. Na once makatubag ang akusado, timbang-timbangon pa na sa fiskal. Iya pa nang i-determine kung ang ebidensya is with ang terma na sa balaod reasonable certainty of conviction, meaning ang mga prosecutor o mga fiskal ilahang tanawon kung ang ebidensya ba sa nag-akusar kusog or maahimong makabarog sa korte nga naay probability nga makonvict katong gi-akusar. In other words, ginapaminawan both sides. Dili dayon mo hatag og kanang desisyon ang fiskal nga sige i-file dayon nato ni sa korte. Iya pa ng timbang-timbangon. Mao ka na ang nawala kung ang usa ka tigpaminaw sa talebearer or sa chismoso dawaton dayon niya unsa iyahang nadunggan. So unsa to ang makitaan nga kamatuoran aning ato ang meditation? Una,
ang tale-bearing or kanang pagchismis, it is not merely chika, ang term, no, or storya, but it is a sin against the Lord. No, it is a form of slander or false testimony. And then, makitaan po nato diri nga ang listener, no, nagapaminaw sa chismis, especially iyang dawaton, ang unsiyang nadunggan, not ascertaining whether if it is true or not, he or she shares the same guilt as the tale bearer. Pareho gyapon sila nga makasala. Ug ato ang hinumduman labi na sa mga members sa iglesia nga ang pagchismis, ang tale bearing, it can poison relationships, and not just relationships among within the families or friends, but also within churches. That is why we must again very careful. Dili ta mahimong rason maguba ang relasyon, especially sulod sa simbahan sa iglesia. So atong buhaton kung makadungog man ta og something murag makadaot sa laing tao, atong sutaon, is this true? Ang iyang ginasulti ba, is it necessary nga dapat ipahibalo niya sa akoa? Or kani ba igo lang nga makadaot sa laing tao? O kung makadaot ni ang pangutana, dawaton ba nako ni or dili? So again, lami man mamina og chismis, and that is the reality. It is sweet at first, but later on it becomes bitter. Sige, mga igsoon, mao kato ato ang meditation, taas gamay. Sige, magapadayon ta sa ato ang pagtuon diri sa doktrina sa grasya. So, ang niaging adlaw atong gihisgutan ang case ni Cornelius. Ipakita nato or atong natunan sa atong pagtuon sa life ni Cornelius nga it does not mean that one is doing good, is devoted, nagaampo siya, nagahatag siya, generous, and even feared God nga saved dayon siya. Is automatically saved. No, it is not. Tumakitaan sa life ni Cornelius that no matter how sincere or good a person is, or how good he may appear outwardly, if there is no working of the Holy Spirit, he is unregenerated. Hence, dili siya luwas. So again, ato ang point diri is that man's good work or good works can never be the basis of regeneration or acceptance before God. Now, diri sa another verse to prove nga ang good works dili kini regenerate, makatawo pag-usab. Ito makitaan diri sa Isaiah chapter 64 verse 6. Hello. Ingon diri, but we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Gisusama kita diri sa filthy rags. Ingon diri first, but we are all as an unclean thing. Meaning sa unclean, of course, it is polluted, it is defiled. Kanang hugaw, tubangan sa Ginoo. Ang hugaw diri mga igsoon, it is because of sin. Dili lang sa actual nga sin sa binuhatan, but in nature.
Munang dira sa Psalm 51 verse 5. Behold, ingon sa Psalm, I was shapen in iniquity. And in Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. And then, ingon po diri, continuing sa Isaiah 64 verse 6, and all our righteousnesses are as filthy rags. Ang righteousnesses diri, it refers to the best deeds nga pwede na to ma-offer. Tanan nga maayong buhat nga atong mahatag, mabuhat dira atubangan sa Ginoo. Our moral living, ang ato ang religious practices, and even our pagdisiplina nato sa atong kaugalingon. Kung sa ingon diri, but God says even our best works gisusama sila sa filthy rags. Pasabot sa filthy rags kanang hugaw, it is symbol of impurity. Walay kaputli, dili pure, hugaw, in other words. Why? Kay tungod kaning mga buhat, kaning mga works ani, even if good works sa atong atubangan, they are all polluted by sin. Tapos and they are insufficient for justification. Munang sa Romans chapter 3 verse 10, there is none righteous, walay matarong, no, not one. And then again diri sa Isaiah ingon po diri, and we all do fade as a leaf. So sama sa usa ka dahon nga mawala lang siya. In western countries naman sila kanang 4 seasons, and one of the seasons kay mao kana ang autumn. At that time ang mga dahon ma-wither na siya ug mahulog. Inana pud ang righteousness sa tao nga dili siya maglast. Diri sa Isaiah 64 verse 6, and our iniquities like the wind have taken us away. So ang sala na joy gahom nga it can sweep us, makadala ka nato just like a strong wind nga maoy mo dala sa leaf or sa leaves. Inana pud ang sala, portray diri maigsoon, ginapakita nga unsa ta ka helpless, wa jud tay mabuhat kung kita under the influence of sin when we are unregenerated. So unsa to ang makitaan diri nga conclusion, no, out of Isaiah 64 verse 6. Ginatluan ta diri mga igsoon nga ang good work or man's good works, it cannot lead to regeneration or salvation. Buhi our lives with God. Ang ginapakita po diri, no, nga ang ato ang sala it overpower us if there is no divine grace nga maga-control. So again, atong gina-point out diri mga igsoon, good works, even how righteous it is before the sight of man, if there is no working of the Holy Spirit, walay lihok ang Ginoo dra sa iyang kaugalingon, dili jud na maka-regenerate. So itong makitaan diri maigsoon, no, nga before di ay pangayog pasaylo, sincerely trust on the Lord Jesus Christ,
nung dapat naasay working ang Holy Spirit sa iya, ha? Dapat ma-regenerate sa siya. Kay pwede man ang usa ka tawo moingon nga nagsalig siya dira sa Ginoo, pero dira lang dito sa iyahang baba lang to, sa iya lang tong dila nga nagprofess siya, but deep inside walay working ang Holy Spirit. That is why kung ikaw di ka sure sa imong salvation, magampo ka, imong i-pray sa Ginoo nga, Lord, sinati daw ko anang kaluwasan. Kaya ang Biblia nag-iingon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang Biblia nag-iingon maigsoon nga walay laing pamagi aron makasulod sa langit, but through the Lord Jesus Christ. You pray, you confess your sins, and you trust the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Kini inyohang kauban si Attorney Lamuel Atup, kauban pud si Pastor Andres Atup Jr. nagaingon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Salamat sa Ginoo sa first portion nga gidala sa iyang alagad nga si Brother Attorney Lemuel Atop sa ato ang first portion. Salamat sa Ginoo. Okay mga kaigsunan, ako ang pag-shoutout sa mga kaigalaan o kaigsunan nga paminaw karon sa tong live. Dinhi si Sister Aisha Labur Angeles. O kay Pastor John Valentin sa Kitubod, Libungan, Cotabato. Pastor John, good morning. O dinhi kay Sister Wendy Parcasio na nagatanaw sab sa to or nagapaminaw sab sa tong live karon. O dinhi kay Sister Ima Imbaan Oculares diya sa Sulup, Davao del Sur. Sister Ima, si Pastor Julito Bagi karon ang manha sa mission diya sa Labon, and then after sa mission diya sa Labon sa Santa Cruz ya. Okay, so far mao to ang mga announcement nato o pagpahibalo ni Pastor. Di ta malimot karong adlaw sa pag-adto sa to ang mga masig kasimbahanan aron sa pagdaig og pag ilag sa Ginoo sa iyang mga gibuhat ngani kanato tibok semana. Okay, di ko maglangay, akong ihatag ang panahon pagbalik sab kay Pastor Andres Atop alang dinhi sa to ang second portion. Wala na connect. Wait sa kanema. Okay. For today, atong pagkakutong kini dinhi sa Proverbio 13. No? Gihapon atong gisgotan ning verse 18, no? Versikulo 18. Ato sa ning sublion sa kadali nga ingon pa ni Proverbio 13, no? Kapitulo 18, where Solomon said, "Poverty and shame shall be to him that refuses instruction." Bagay na mahitabo, no? Kawaladon o kaulawan ang masinati niya itong mga dili maminaw, mga pagtambag. Importantes tawag yun, no? Ato nyo yung pasayas ni gahapon. Importante yun sa tao nga, maminaw bitawag unsay mga panambagon. Mga kamong mga batanon mo na minaw ron, ha? Hinawagin mo o mga panambagon. Kaya hindi maminaw tambag, ingon din sa itong gibasa, kanabang kalisdanan, no? O kauwaw mo'y maangkon, no? Sa taong di maminaw nining mga pagtambag. Pero sa second phrase, ingon din, but he that regardeth reproof shall be, O Lord. Pansya daw nga, maminaw pagbadlong, pagpasidunggan. Pasidungog, siyempre, matong nakot itong Romans chapter 2, no? Mapasidunggan yun, ang taong maminaw, mga pagtambag. Now, dito sa verse 19, ako lang nang gisubli lang kadali. Verse 19, Proverbio Kapitulo 13,
versikulo 19, where Solomon said, "The desire accomplished is sweet to the soul, but it is abomination to fools to depart from evil." Isa daw, ang tinguha daw nga matuman, ang tinguha nga natuman maoy, katamis kalag, bitaw. Kung mao ni ang gingon diri sa maong verse maigsoon, verse 19, no? Kanabang sa verse 12 sab, ako naman verse 19 man eh. Lumitang versikulo 12, 13 gapon 13, 12 sa proverbio. Hope deferred makes the heart sick. Kung unsa ang sa verse 19, nga ang tinguha daw, kung kini matuman, mapatigayon, makanabang ma-accomplished, tamis kayos kalag, makalipay yun. Kasubanan sa niya ito mga kanab itong tinguha o gapabot apan di matuman. Hope deferred makes the heart sick. Una, may isoon ako nakita din, no? Nga una mo, tuog itas pagka magbubuot sa Diyos. Pagka sovereign ba sa Ginoo. Kaya kung usa may mga panghitabo, mahitabo, matuman man na ordili, kana bang stable ang ato ang pagbati. Stable atong pagbati, no? Pero on the other hand, malagi na, basta mga butang matuman, tinguhaon na to niya, mahitabo bitaw, ay grabing kalipay. Kung at kita, mga ginikanan, tinguha nga itong mga anak, someday mahimong malampuso niya, matigayon gaya na, kalipay na to. Ang di na to gina-expect sa mga bata ng mahitabo, kana bang muato sila sa kadautan, kaya di maminaw tambag, amo na grabing kasakit yun atong bation. Muna mga anak na naminaw karon ha, paminaw yung mga palampagon. So, itong hisugutan ng kaya na ang second phrase aning verse 19. No? But it is abomination to fools to depart from evil. Nagapagtagan og mga adlaw. Sige, maigson. Ato tas ato nga padayong paghisgot mahitungod ni ining iglesia sa atong Ginoong Kristo apan sa ipagaday ni ana, no? Niya daytay usa ka saying atong pagkakutloon gikan ni sa usas sa mga bantugan, no? Bantugan nga kana bang magwali sa miaging kapanahonan. Si Charles Haddon Spurgeon dito sa England, no, sa Baptist Tabernacle, no, nga pamastor atong unang panahon. Sumala pa din sa iyang gingon, quote, "Learn to say no. It will be of more use to you than to be able to read Latin," quote. Kaya bang pagyundang learn to say no, dapat makakaton daw sa pagsulti og dili daw sa tanang panahon masintag yes ay dili na mao. Kaya na makaton po tam sulti og no. Kaya din it will be of more use to you than to be able to read Latin. Ambot pasabot, no, makahatag ni kanabagdako na tong kaayuhan kung makahibalo ta mo sulti og no. Di man gusto na panahon maigsoon nga kanabit ta mo yung yes lang yun kanunay. Sa Bible makita ba na ito example si Christ, no? Si Christ. Dahil panahon nga pangagyo siya, wa niya ginasunod. No? Kabalo siya masulti no. At tarawa sa yung verse. Kining tawa niyo maigsoon ng versikulo diba sa John na niabot sa kong roon nasa kong may ni na ko ma-recall ang maong verse. Ito bitang pag dali sa John chapter 7 yara ginan siya sa iyang mga igsoon ha na ito yung mga igsoon si Christ. Kaya ako lang ipakita isang po siya ba nga si Christ kaya balong sulti og no
Juan Kapitulo 7. Giinan siya sa imong igsoon. Ipakita imo kaulingon. Kaulingon ng matuod. Let us see that verse, nira, Verse 3, 7 of John, versikulo 3. His brethren, pag-iugisdan at refers to Christ, no? His brethren therefore said unto him, Depart hence and go into Judea, that thy disciples also may see the works that thou doest. Ingon pa sa iyang mga igsoon ni Christ, mga anak ni Maria ba? Umadto ka dito sa Judea, aron nga imong mga tinunan, makakita sa mga buhat nga imong gihimo. Pero sa ingon sa Biblia, my time is not, verse 6, ang situbag ni Christ, my time is not yet come, but your time is always ready. Verse 9, when he had said these words unto them, he abode still in Galilee. Ginan siya, ata ka dito. Pero sa ingon sa Biblia, dito man ba siya sa gisulti siya maigsoon? Wa. Kabalong sulti ginuogno. Sa dihan ng lakaw na iya maigsoon, verse 10, but when his brethren were gone up, then went he also up unto the feast. Paglakaw siya maigsoon, amato ka dito sa Judea. No? Dili pa, wa pa mabato kong panahon. So, balibad si Christ. Sa diyang maigsoon ng lakaw na, yung maigsoon ba, mga anak ni Maria, mga half-brothers niya. Pag panglakaw sa iyong maigsoon, ning lakaw po si Christ niya ito siya. Siya ito magitan rin. Ang Ginoo, balong musultiyog, no, dili. Na may mga situation, condition maigsoon. Ako, kadagha kong balibad. Pag ingon nga, Pastor, kini, panahon akong schedule, but, sorry kayo, na naman ko'y schedule gudaan ng pizza, ha? Na ko'y schedule na, ato daw re-schedule ng imuhang plano. Pero, mo sa batay, mo tando ko kung dili conflict sa akong schedule. So, na parang sulti tagno. Kung kanang ato mga kanhing amigo, mga barkada na to nga, midala na to nga tos, kana bitaw, siyempre katong wapata diya sa Ginoo, mga di patabag totoo, no? Bisyo din dito, sa dihang makitaan ta nila, yun nga, June, one shot sa June. Kaya lang, may yun ta nga, one shot ba, inom ba? Kaya kabalot ang balibad nga, no. Dili kami nga, batasan tayo dito, mo respeto, no? Gikan simba niya, kaya na may ang barkada niya sa una, nagian niya, gihagad siya inom. One shot lang daw. Yung na, lisod na pagbalibaran, kaya tayo masilo na sila. Ako ba niya silang witnessan? Ako na silang siran ba sa gospel? Yun nga, one shot sa migo. Ako na siya niimnon kaya rong respeto. Inom. Uy, istorya, antol nga, ay, lingkod sa migo, lingkod sa kadali, asa kagikan, agikan ko simba, o ba, lingkod sa kadali, sa istorya, dugay tawag may istorya, may siguro, una niya ba, may siguro nga, mulingkod sa kong kadali, kay respeto ba, pag ingon nga, adwag ito imong inom, kausaragod, Uno niya, bitano, lisod na po kung balibad ba. Na, ang unang siyat, sudag ikaduha, hantod wa nakahawa, niuli na nga hubog. Nahitabo na, Pastor? Nahitabo na. Asan dapita? Hindi ako sulti asan dapita, nahitabo. Mauto nga, pagkasunod Domingo, nahibaluan sa pastor, giiwalihan sa pastor. Wa siya nganli sa kongregasyon, pero giingon nga ang mga palahubog walay lula sa gingharian sa langit. So siya daw nga kuan,
siya nga kabalo siyang gibuhat nga mali, doko lang daw siya, kasi may nasulti mo na pastor, gisira po nisko doko daw siya, doko lang ito siya, kaya sa ego man, magyud na, doko ra siya, kaya naigo mas mensahe nga, inom siya, kabalo siyang gibawa sa Bible, ay siya pasaylo sa Ginoo. Pagkasunod Domingo, balik mo siya simba, ang wali sa pastor, mao gyapon, dili mayong maghubog-hubog, iyang gibuhat, doko lang gyapon, kaya naigo man, magyud na, naunsa po itong pastora nga, gisunod-sunod po niya wali nga, pagka ikatulong Domingo, maor man gyapon, di naman yung maayo, ako mag-ikaroon na yung ginaigo, hantol sa ikaapat na Domingo, hantol sa sunod pang mga Domingo. Mana kita po manggiwali, kita mga pastor nga manggiwali. Ayaw na po na tuyo-tuyo agad po. Dahil kabalo ka ang pulong sa Ginoo, ang pulong sa Diyos. Kung igatudlo ko ni igawali ni siya, doon na mo ko ni igahom. Hait pa ni sa iyong paseburan ng 4:12. Hait pa ni sa espada nga duhay sulab. Nung sabihin nito po ito, pastor? Nahiubos sa pinuntong. Imbes kay nakaamgo na sa iyang mali. Nahiubos sa pinuntong siya sa pastor. Kay gibalik-balik mampog. Wali sa pastor. Kada bang nga situation, kita po mga magwari lagi, pwede naman na istoryahon personal. Dad, ano man to, nilagi pastor, sige, nausba ha? Ay, nausba, kaya di mo na mayo. Bunalan kasi Ginoo niya na, anara, hindi kay pakaulawan des kongregasyon, narabay may nanabuwali, pakita yun na patintigasa, pakaulawan, ayaw, di na mao, sultihan sa personal kung iyang sala nahimo personal man. Pero doktrina ganing mali, personal lang sa primero. Pagka kung maminaw siya, sultihan gyapon. Pero kung di, dili gyapon siya minaw sa iyang sayop, nagtudlog sayop ng doktrina, isumbong na sa church. Palagputon na yun na. Kanang magtudlog mali. Hawaon din na sa iglesia kay makatakod na. Makatakod na yun na. Sige, ison. At ito sa padayong pag-iskot, mahitungod ni ining iglesia sa ato ang Ginoong Kristo. Niyata karon. Ato na yung sermon outline, agman nato ni padayon katubi taong naisgutan nato nga topic, The Savior. Say, sa to'y topic ato, pastor? Ang uluhan nato is, kwanto? Sa matong akong niyara. Ang topic is, The Savior of Babylon's Wise Men. Ako ano ni siya? Ato ning nabiyaan kadali, no? Ato rin pa rin, ugma na lang, Dili sa ito magsuon, nining maong mahitungod sa kinibang mga pagturunan sa kaiglesyaan sa tungkol sa Kristo. Kaya niya mata magisugot ko may tuod nining mga marka sa matuod nga iglesia. Kaya kada pundok ba magsuon, halos tanang pundok. Bawa na bagi pagtuo ba nga sila mao'y tinuod nga iglesia. Mao'y tinuod nga iglesia. Kita sa church, gatuota nga kita ang usa sa mga kaiglesiyahan sa itong Ginoo sa Kristo. Yung sa may mga marka, to, na-mention na ito na ako gahapon, na ay mga marka sa matuod ng iglesia. Na dito karon sa ikalima nga marka. Nga ang iglesia sa itong Ginoo sa Kristo, doon na ni tukmang mga pagtulunan. Doon na ni right doctrines. Nga naman. Siyempre, alangan man og na ay mga sayop sa doktrina sa kasimbanan ni Ginoo sa Kristo nga siya may nagpundar. Pwede ba dahil na ang simbahan sa Ginoo doon ay mga sayop nga doktrina? Hindi na pwede. Sumala palagi sa unang Timoteo 3:15. Ang church sa Ginoo, mao kini ang haligi o panalipod sa kamaturan. The pillar
and ground of the truth. Klaro gina. Pipila sa mga pagtulunan nga gibilin ni Christ magsoon nga diya siyang kasimbanan, mao ni siya. Ug mao po ni ang sa atong confession of faith gibarugan nga pagtuo ato gining gibutuhan sa church, no, nga atong confession of faith nga ato sab nga gi-pattern sa atong mother church, Berea Baptist Church, nga din sa buhi pa to si the late Milburn Cockrell, no, mao say nagbaptismo sa iglesia this is the Davao. Kaya so matuod nga iglesia, no, true God, we believe nagatuo ta sa usa ka matuod nga Dios, bugtong buhi ug matuod nga Dios. Gimension nato tong Deuteronomy 6:4 sa tiging ni Moses, ang amo nga Dios, matuod nga Dios. Ay atong basahon sa kadali, Book of Deuteronomy, and then chapter 6 verse 6, versikulo 4. Sige nga din ni Moses. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Patalinghog, O Israel, si Jehovah nga atong Diyos, maoy usa lamang ka Ginoo. So, dili daghang Diyos. Kamu pastor, tumog tulo ka Diyos kay tumog Trinity. Ano day, pag yun na to nga, we believe in the Bible doctrine of Trinity nga, tulo day ka Diyos atong gituhan. Dili, oy. Nagtutag, usa lang ka Diyos, usa lang ka magbubuhat. Apan ka na siya, nagapadayag, kay iyang gikahimuot, ang Diyos na himuot nga mo padayag siyang kaugulingon diha sa tulo ka nagkalay-lahi nga persona. One God revealed Himself in three distinct persons: Father, Son, and Holy Spirit. Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Di daghang Dios. Usara. Niya pa, Isaias 43 versikulo may sono, niti oras, ato di pa rin ugma. Isgutan nato ni ugma pala yun ning mga pagturunan nga gibilin sa Ginoo diha sa kaiglesiyahan. Igalak ko pa ka masave. This time I may say again, come to repentance and trust Christ. Saligan mo si Kristo as your Lord and personal Savior. Hanto dugma sa matak na sa mga istasyon inyong higalas kahanginan. Address sa Atop Junior Manamilit. Magaingon ang Diyos, magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Salamat sa Ginoo, mga kaigsunan. Natapos na sab ang ato ang first portion nga gidumalahan o gidala ni Pastor Andres Atop Jr. Kay mga kaigsunan, salamat sa Ginoo sa mga kamaturan. And padayon gisgutan ni Pastor, mga kaigsunan, no, ang ato ang the doctrine of Trinity. Nood man yun na, kaya naman na sa King James Version gani nato. Nato ang mainstay na Bible, 1 John 5:7. Sige, ingon dito mga kaigsunan. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Bitaw na nga daghang nag-debatean ng Trinity. Kaya uban, di mo tuo. Di mo tuo Trinity. Napay uban mo tuo. Namang yun na, Biblia namang yun nag-iyon. For there are three that bear record in heaven. Tungod kay dunay tulo nga nagdala o pamatuod diha sa langit. Ang Amahan, ang Pulo nga mao si Ginoong Kristo ug ang Balang Espiritu. Sa pagbautismo ni Ginoong Kristo na diha ang gitawag nato og presensya sa tulo ka persona. Mabito na mga kaigsunan nga mapasalamaton ta sa Ginoo tungod sa mga kamatuoran. Okay? Unsa pagyod? Ato ang padayon sa sunod nga panahon na mga kaigsunan, no? Sa pagpadayong isgot ni Pastor, may tungod niya ng doktrina sa Trinity.
Kanang Trinity mga kaigsunan, the same as sa essence ra po na diya sa gitawag na tog once save, always save. Na mga tao di mo to nga ang katawhan sa Ginoo nga giluwas ng Ginoo Kristo is luwas na gyud na sila. Mao po na sa doctrine of Trinity. Na uban di mo to og once save, always save, or commonly known sa ato ang abbreviation nga USAS. Pero mo to og Trinity. Pero gamay ra kay na silang di mo to og Trinity, mga kaigsuonan. Okay, so padayon ta sa pag-shoutout sa mga kaigsuonan nga paminaw karon dinhi sa tong live. Dinhi kay Sister Susan Mara and Brother and Pastor Romel Mara diya sa sitio Managa, sitio New Bohol, Managa, Barangay Managa, Bansalan, Davao del Sur. Sister Susan, unsay katikaran diha, kay naiskutan to ni Pastor imong ngalan, o gikumusta si Bradmel o ikaw pod. Nakita mi gahapon ni Sir Samuel Mara nananday siya sa Bakungan ga teach. Praise the Lord. Kita na ko to siya gahapon na Sister Susan Mara. Okay, dinhi kay ato ang pagtimbaya sa atong pag-shout out dinhi kay Sister Arlene Nasara, anak ni Pastor Yuber Nasara. Nang-invite ra ba to no sa iyang church dito sa Malabog. Namyon tayo ba nalala tugot sa Ginoo, pindi lang. Dinhi kay Brother Rico Baway, matud pa siyang mensahe. Pastor, mayong buntag, watching from Manuel Peralta. Okay, taga Manuel Peralta si Brother Rico Baway. Okay, ako i-shout out po dia, Brother Rico. Ang mga kaigsunan nga naminaw o padayon nga nagatimbaya. Gina-hook up niya ato ang radio program, mga kaigsunan din sa Facebook. Pinagi sa mga kaigsunan diha, especially to Brother Joel Masulong and Sister Miriam Magno Masulong diha sa Manuel Peralta. Okay, dinhi pasad kay Sister Mildred Tagi diha sa Davao City. Usa ni siya sa mga empleyado diha sa mga kaigsunan sa ilang negosyo sa Jikis Turil. Kung gusto mo tilaw o lamian nga mga kakanin, mga sitawag ato mga pastil, uguban pang mga lamian kayong mga kakanin, Jikis Turil, mga kaigsunan. After sa or padulong mo pasulod Davao before sa first traffic light na nasa left side. Shout out. Excuse. Okay, di ta malimot ha sa pag-adto sa itong mga balay tigumanan karon sa itong pagsimba sa Ginoo. Hangtod sa sunod higayon mga kaigsunan ug panahon padayon ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa itong kinabuhi. To God be the glory o dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Mayong buntag once again sa matag usan.